Isang napakalungkot na balita mga idol para sa mga DDS supporters. Dating Pangulong Duterte naghabili na. Ayon nga mga idol kay dating Pangulong Duterte ay kung sakali na di umano nga mga idol siya ay namatay ay ikiremit na lamang daw siya. At kung sakali nga mga idol na sa dahig siya abuti ng kanyang kamatayan, ayon nga mga idol kay dating Pangulong Duterte ay doon siya ikiremit at ang abo ay wag iuuwi sa Pilipinas. Kamakailan lamang mga idol ay bumisita ang dating asawa ni dating Pangulong Duterte na ina ni Sara Duterte, na ayon nga mga idol sa kanya ay masaya siya na nakita niya ang kanyang dating asawa. Kaya lang nalulungkot siya na ayon nga mga idol sa kanya, base sa kanyang nakita, si dating Pangulong Duterte di umano nga mga idol ay medyo pumayat at kita na rin daw di umano nga mga idol ang mga buto. Subalit ayon naman mga idol sa dating asawa ni dating Pangulong Duterte, ang kahinaan na natataglay nga mga idol ni dating Pangulong Duterte ngayon ay dala di umano ng katandaan. Subalit nakikita naman daw di umano nga mga idol na healthy naman si dating Pangulong Duterte. Subalit dala ng katandaan ay hindi talaga maiiwasan na manghina ang katawan nito. Subalit masaya naman na ibinahagi nga mga idol ng dating asawa ni dating Pangulong Duterte na hindi na daw nagtitake ng maintenance ang dating Pangulo. I'm happy that I have seen him and he's okay but he's so fit, skin and bones. Tulad sa picture na ito, he's really that, you know. And I asked him, want to eat the food? Sabi niya, ayaw daw food. Then at least he said that he is no longer taking any meds. At least okay yan, no? He's healthy. Parang tingin ko he's healthy but as an old man, you never know. Yeah. Tulad mahina na maglakad, you know. Yan na. Subalit ayon naman mga idol kay Vice President Sara Duterte ay naghabilin di umano sa kanya ang kanyang ama na kung saan nga mga idol kung sakali na di umano na mamatay siya ay ikremit na lamang daw siya at kung sakaling abutin siya sa dahig na doon bawiin ang buhay ay doon na rin daw di umano ikremit ang kanyang mga labi at ang kanyang mga abo na lamang daw di umano nga mga idol ang uwi sa Pilipinas. Kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Yung ashes na lang daw yung iuwi. Mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun kapag nangyari. Subalit ayon naman mga idol kay Bongo ay dapat daw di umano nga mga idol na dito na lamang sa Pilipinas mamatay si dating Pangulong Duterte at sana daw di umano nga mga idol ay dalhin na lamang dito at dahil lahat naman daw na tao mga idol ay darating sa kamatayan. At ayon naman mga idol kay Bato de la Rosa ay dapat na dito na din sa Pilipinas mamatay si dating Pangulong Duterte. Total naman daw di umano nga mga idol ay naging Pangulo naman ito ng ating bansang Pilipinas. At narito nga mga idol ang pahayag ni Bato de la Rosa at ni Bongo. It's a very sad, information. So sana kung mamamatay man siya, dito lang siya mamatay sa Pilipinas, huwag doon sa ibang bansa. Para naman dating Pangulo ng Pilipinas yun eh. Darating naman tayo sa panahon na kukunin tayo ng Panginoon. Sana po dito po yun sa ating bayan. Totoo naman mga idol ang sinabi ni Bongo na kung saan nga mga idol ay sinasabi niya na darating sa tao ang taktang kamatayan. Subalit ang pagpatay nga mga idol ng AGK at mga biktima ng war on drugs ay hindi naman ito tama mga idol at hindi ito dahilan upang patayin na lamang ang mga tao. Kung si Bongo nga mga idol ay naniniwala na ang kamatayan ng tao ay darating, subalit ang pagpatay nga mga idol ng basta-basta sa mga biktima ng war on drugs ay hindi naman ito makatarungan. Ang buhay ng dating Pangulong Duterte nga mga idol at ng buhay ng mga biktima sa war on drugs at AGK ay magkapareho lamang na buhay. Ang pinagkaiba nga lamang mga idol ay makapangyarihan ang dating Pangulo. At dahil ito nga mga idol ay naging Pangulo ng ating bansang Pilipinas at ang mga ordinaryong Pilipino na biktima ng war on drugs ay pawang walang mga
kakayanan upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Kung kaya't ang kanilang buhay nga mga idol ay basta-basta na lamang na kinuha. Sana din ay naisip din ito nga mga idol ng mga namumuno noon ng Administrasyong Duterte na ang kamatayan nga mga idol ng mga biktima ng war on drugs at ng EJK ay hindi rin tama dahil basta-basta na lamang silang pinatay. Nasa pa hanggang ngayon nga mga idol ay sumisigaw pa rin ng hustisya at katarungan, na sana ay naisip din ito nga mga idol ni Bato de la Rosa na kung saan nga mga idol ay alam niya kung paano pinapapatay ang mga biktima ng war on drugs at ng mga biktima ng EJK. At ngayon nga mga idol na nasa malayo ang dating Pangulong Duterte at pinagdudusahan niya ang mga kasalanan niya sa ICC, na kung saan nga mga idol ay napakaraming kaso ang kanyang ikinakaharap ngayon. Mabuti pa nga mga idol ang pamilyang Duterte na kung saan nga mga idol ay kayang-kaya nila na kumuha ng maraming abogado upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Samantalang ang mga biktima nga mga idol ng mga EJK at war on drugs noon ay umaasa lamang nga mga idol sa libreng abogado na ibinibigay ng gobyerno. Nakakalungkot lamang isipin mga idol na parang si dating Pangulong Duterte pa ang lumalabas na biktima, na kung saan nga mga idol ay todo ito paawa, samantalang ang mga libo-libong pamilya nga mga idol na biktima ng war on drugs at EJK ay sumisigaw pa rin at nagmamakaawa ng hustisya at katarungan. Sana nga mga idol sa lalong madaling panahon ay makamit ang hustisya ng mga biktima, na kung saan nga mga idol ay matagal-tagal na din itong hinihintay. At sana nga mga idol lahat ng mga sangkot sa war on drugs at EJK na personalidad ay mapurusahan din, dahil naniniwala tayo nga mga idol na hindi lamang si dating Pangulong Duterte ang dapat na magdusa, kundi pati na rin ang mga galamay nito. Dahil unfair naman mga idol para kay dating Pangulong Duterte na siya lamang ang magdusa doon sa The Hague. Kaya naman marami nga mga idol ang nagtatanong na kung kailan doon umano dadamputin ng ICC itong si Bato de la Rosa at ganoon din daw mga idol si Bongo, na kung saan nga mga idol ay sinasabi na sila ay sangkot din sa mga patayan na nangyari. Tunay nga mga idol na ang lahat ng bagay na kasamaan na ginawa natin dito sa mundo ay mayroong hangganan at katapusan, at darating din nga mga idol ang taming panahon upang ito ay ating pagdusahan. Kaya naman mas piliin natin nga mga idol na maging mabuti sa ating kapwa, at kahit na tayo nga mga idol ay nasa kapangyarihan ay huwag natin itong abusuhin upang sa ganun nga mga idol hindi tayo magsisi sa huli. So paano mga idol, hanggang dito na lamang muli ang ating reaction video, at kung nagustuhan ninyo mga idol ang reaction video na ito ay pahingi naman ako ng isang like, subscribe, at kung pwede ipakapindot na rin ang ating notification bell button para updated pa kayo sa lahat ng ating mga reaction video na katulad nito. Maraming salamat mga idol.